Ang walang katulad na katapangan ng Pilipino, mula Lapu-Lapu hanggang sa makabagong panahon. Ang pagiging matapang ng mga Pilipino ay hindi lamang ipinakita noong unang panahon kundi hanggang sa kasalukuyan. Mula sa mga sinaunang mandirigma na lumaban sa pananakop, mga bayani ng rebolusyon, mga sundalo sa pandaigdigang digmaan, hanggang sa ating mga modernong mandirigma na lumalaban sa terorismo at pandemya, hindi kailanman matitinag ang tapang ng lahing Pilipino. Narito ang ilan sa mga pinakatanyag na kwento ng kabayanihan na nagpatunay ng pagiging matapang, matatag, at hindi sumusuko ng Pilipino. 1. Lapu-Lapu, ang unang bayani ng Pilipinas, 1521, labanan sa Mactan. Noong Abril 27, 1521, nang dumating ang mga Espanyol na pinamumunuan ni Ferdinand Magellan, inakala nilang madaling masakop ang mga isla ng Pilipinas. Ngunit si Datu Lapu-Lapu ng Mactan, kasama ang kanyang mga mandirigma, ay buong tapang na lumaban upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Sa kabila ng makabagong armas ng mga Espanyol, nagwagi ang mga mandirigmang Pilipino gamit lamang ang kanilang mga sibat at itak. Napatay nila si Magellan at pinatunayan na ang mga Pilipino ay hindi madaling magpapasakop. Dahil dito, si Lapu-Lapu ang unang bayani ng Pilipinas at hanggang ngayon ay isang simbolo ng katapangan at kalayaan. 2. Jose Rizal, ang bayaning gumising sa diwa ng himagsikan, 1887 to 1896. Sa panahon ng pananakop ng Espanya, ginamit ni Jose Rizal ang kanyang talino at panulat upang labanan ng pang-ape. Isinulat niya ang Noli Me Tangere noong 1887 at El Filibusterismo noong 1891 na naglantad ng katiwalian ng mga dayuhang namumuno sa bansa. Dahil sa kanyang mga isinulat, maraming Pilipino ang namulat at naghimagsik upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Bagamat binitay si Rizal noong Disyembre 30, 1896, hindi ito naging katapusan ng laban. Ang kanyang mga isinulat ay nagsilbing gatong ng rebolusyon na humantong sa kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong 1898. 3. Bigyan mo ako ng 10,000 Pilipino at masasakop ko ang mundo. General Douglas MacArthur, 1941–1945, Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sa kasagsagan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, sinabi ni General Douglas MacArthur, "Bigyan mo ako ng 10,000 Pilipino at masasakop ko ang mundo." Ipinakita ng mga Pilipino ang kanilang kabayanihan sa labanan sa Bataan at Corregidor noong 1942, kung saan nakipaglaban sila laban sa mga sundalong Hapones. Sa loob ng halos 3 buwan, matagumpay nilang napigilan ang pagsalakay ng kaaway, kahit na mas mahina ang kanilang sandata at mas kaunti ang kanilang bilang. Bagamat natalo at sumailalim sa Death March, hindi nasayang ang kanilang sakripisyo dahil naging inspirasyon sila sa Allied Forces na bumalik at tuluyang palayain ang Pilipinas noong 1945. 4. Ang labanan sa Yultong, 1,000 Pilipino laban sa 40,000 towns. Sino, 1951, Digmaang Koreano. Noong Abril 22-23, 1951, sa panahon ng Digmaang Koreano, 1,000 sundalong Pilipino mula sa 10th Battalion Combat Team, BCT, ang lumaban sa 40,000 sundalong Tsino sa labanan sa Yultong. Sa kabila ng pagiging labis na nalalampasan sa bilang, hindi umurong ang mga Pilipino at matagumpay nilang napigilan ang pagsalakay ng mga Tsino. Dahil sa kanilang katapangan, kinilala sila bilang isa sa pinakamagagaling na sundalo sa buong mundo. SAFE 4A4, ang kabayanihan sa Mamasapano, 2015. Noong Enero 25, 2015, isang grupo ng Special Action Force, SAF, ng Philippine National Police ang nagsagawa ng isang operasyon sa Mamasapano, Maguindanao, upang hulihin ang teroristang si Marwan, isang mataas na opisyal ng Jemaah Islamiyah. Bagamat matagumpay nilang napatay si Marwan, hindi nila inaasahang mahuhulog sila sa isang nagbabadyang ambush ng mga rebeldeng MLF at BF. Sa kabila ng pagiging mas kaunti sa bilang, hindi umurong ang SAF 44 at lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Ang kanilang kabayanihan ay nagpakita na ang mga Pilipino ay hindi natatakot sa anumang panganib, lalo na kung ang kapalit ay ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Ang Marawi Siege, ang matapang na pagtatanggol sa lungsod, 2017.
Noong Mayo 23, 2017, sinalakay ng teroristang grupong Maute ISIS ang lungsod ng Marawi sa layuning itayo ang kanilang sariling estado sa Mindanao. Sa loob ng mahigit 5 buwan, matapang na lumaban ang mga sundalo at pulis ng Pilipinas upang mabawi ang lungsod mula sa kamay ng mga terorista. Sa kabila ng matinding labanan, hindi sumuko ang ating mga sundalo. Isa sa mga pinaka-hindi malilimutang bayani ng labanan ay si Captain Romel Sandoval, na nag-alay ng kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga kasamahan. Noong Oktubre 23, 2017, idineklara ng gobyerno na tuluyan nang napalaya ang Marawi mula sa mga terorista. Isa itong tagumpay ng tapang at sakripisyo ng mga Pilipino. 7. Ang kabayanihan ng Pilipinong nurse sa pandemya ng COVID-19, 2019 kasalukuyan. Noong pumutok ang COVID-19 pandemic noong 2019, maraming Pilipinong nurse ang nagpakita ng kanilang katapangan sa harap ng isang hindi nakikitang kalaban. Sa kabila ng panganib, hindi nila iniwan ang kanilang mga pasyente. Sa ibang bansa tulad ng US at UK, maraming Pilipinong nurse ang nagsilbing frontliners at ilan sa kanila ay nagbuwis pa ng buhay. Dahil sa kanilang dedikasyon, kinilala ang mga Pilipino bilang isa sa pinakamagagaling at pinakamasisipag na healthcare workers sa mundo. Pangwakas, ang hindi matitinag na katapangan ng Pilipino mula sa labanan sa Mactan hanggang sa Marawi Siege, patuloy na pinapatunayan ng mga Pilipino na hindi tayo madaling sumuko. Ang ating lahi ay likas na matapang, sa larangan man ng digmaan, revolusyon o sa harap ng pandemya, lagi nating ipinapakita ang ating determinasyon at pagmamahal sa bayan. Aling kwento ng kabayanihan ang pinaka-nagbigay inspirasyon sa iyo? I-comment sa ibaba at huwag kalimutang i-share ang video na ito.